Hindi ito minsan ang nangyayari. Hindi. Ito ay palagi ang nangyayari. Kasi because of the mercies. Palagi. Kaya siya masagana. Why? Kasi hindi pwedeng kapusin. Hindi pwedeng kulangin. Anytime kailangan mo, may makukuha na ka. Kaya mapapansin nyo that you pray, sent. Ano ba yung kalooban ng Diyos? According to His mercies, ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya yung madalas pong ginagamit na term, magpagamit tayo sa Kanya. That's the word. Ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ialay. Hindi pa nagkasya na ialay. Ihandog. So may dalawang salita na nagpapakita, hindi ka magagamit ng Diyos, malibang gawin mo yung dalawa. Ialay. Ihandog. So nagkakaroon tayo ng idea, ano kalooban ng Diyos? So yung hindi paghahandog, yung hindi pag-aalay, ay hindi pagsunod sa kalooban naman. What? Hello? Dapat maintindihan natin to. Merong mga hindi nagagamit ng Diyos kasi hindi nagpapagamit sa Diyos. Walang time. Busy. Actually, palagi tayong bibigyan ng diablo ng issue para mapigilan ka sa paglilingkod. Palagi may issue. Hindi ko sinasabing hindi acceptable yung issue. Pero kung nakafix tayo na ang buhay natin, ipapagamit natin sa Diyos, nagsisimula yan sa pag-aalay, pag-handog. Hello? So tuwing magsisimba tayo, ano inaalay natin? Pag nagsisimba tayo, ano inaalay natin? Actually, hindi ka pa nakakarating dito, may inaalay ka na eh. Oras. Kasi kung alas 8 i-start natin, hindi ka naman gigising alas 8. Unang nakatanim sa isip natin tuwing maglilingkod tayo at magsasamba tayo, yung oras. At dahil conscious ka ron, kaya ka nagseset ng relo, ng phone, tansyado mo na agad. Buti nga, may waste na ngayon eh. Kung gusto mo dumating na alas 8 sa church or 7:45, bibigyan ka na idea ng waste kung anong oras ka dapat umalis. Tama? Ang ginhawa. And yet, maraming Kristiyano late pa rin. Hello? Hello? As simple as that. Paghandog, pag-aalay. Present our bodies a living sacrifice. Gusto ko pansinin natin yung holy and acceptable. Holy, banal, tama ba? At, what's Tagalog ng acceptable? Gagamitan ko na another word. Acceptable, katanggap-tanggap. Ginamit dito sa King James, kalugod-lugod. May another word pa sa Tagalog, kaaya-aya. Naintindihan? Nare-relate natin yon?
So mag-aalay ka na rin lang. Alam nyo, pag may re-regaluhan ka, hindi ka lang basta bili ng bili kung ano i-regalo mo. Iniisip mo kung ano yung magiging kaaya-aya sa kanya. Ano yung standard natin pagka may bibigyan tayong regalo, lalo pa kung yung bibigyan natin, mahal natin o special sa atin. Ano hindi, bukod sa presyo. Ha? The best daw, the best. Tama. Why? Kasi gusto mo maging kalugod-lugod sa kanya, kaaya-aya sa kanya, katanggap-tanggap sa kanya. Kapatid, kumusta naman yung inahandog natin sa Diyos? Hello? Kumusta naman? Is it holy and acceptable? Kaya, every once in a while, lalo na tuwing communion, nagkakaroon tayo ng self-examination. Ano yung ginagawa natin every time na nagkakaroon tayo ng self-examination? We are making ourselves holy. Kung may naging kasalanan, kung may nadumihan, every time nagkakaroon tayo ng self-examination, nagkakaroon tayo ng time for confession. Tama? In that way, nagiging holy and acceptable tayo. Kasi yung unworthy partaking, yung hindi mo pinahalagaan yun eh. Umarap ka sa Diyos na madungis, hindi ka man lang naglinis, tapos gusto mo pa kumis. Di nga. Di ba? And yet, nangangamoy tayo. Holy, acceptable unto God. Meron pang another word, which is your reasonable service. So, hindi lang siya acceptable, it's also reasonable. Hello? Bakit reasonable? Karapat dapat. Ano another word for reasonable sa Tagalog? Tulungan niyo ako. Reasonable. Kumbaga may binili kang produkto, medyo may pagmahal, pero hindi naman masyado. Ang term na ginamit mo para maalo yung kalooban mo na nabudol ka. At least reasonable na, maganda yung quality. Reasonable. Kumain ka sa restaurant, fine dining, may pagmahal. At sarap naman ang kinain. Reasonable. Okay lang magbayad ng medyo mahal. At least nasiyahan ka. That's the word. Worth. Sulit. Yung bang paglilingkod natin, reasonable? Pag-uusapan lang naman. Kasi alam nyo, pag pinag-usapan natin ng will of God, hindi kayo iinto dun sa pwede na. Yung word na ginamit mo kanina, Jerry, best. Worth it. Why? Kasi ang pinaglilingkuran natin ang ating Diyos. Hindi ang sino man tao. Tama? Kaya hindi mo tatanggapin yung okay na yan. Pwede na. Dapat it's worth it. It's reasonable. Dagdagan mo ng konti yung gastos. Anyway, masarap yung pagkain niyan. Anyway, maganda yung quality niyan. Hindi masisira agad yan. Kung sa produkto, kung sa gawain, may ganun tayo, salong paglilingkod pa sa Diyos. Hello?
So, nakakakuha tayo ng bagong liwanag sa Romans 12. Ang dami palang kahulugan nito, no? So, it is not only holy and acceptable, but it should also be reasonable service. At pakiguhitin yung salitang service. Kasi doon may ikot ang buhay Kristiyano. Paglilingkod. Hello? Kasi maging yung trabaho na tinatrabaho natin para kumita tayo ng pera, kasama yun sa service natin sa Diyos. Kasi whatsoever you do, whether therefore you eat or drink, do all for the glory of God. What? It becomes our reasonable service. Doon na papasok yung verse 2. Holy, acceptable. Mangyayari lang yon kung susundin natin yung verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Meron tayong dapat gawin bilang Kristiyano na tayong namumuhay rito sa mundo, na bagamat nandito tayo sa mundo, bahagi tayo ng mundo, may umiiral na sistema na apektado tayo, hindi man natin kayang baguhin, pero ang sabi sa atin, huwag gayahin. Hello? Huwag gayahin. Huwag maki. May iniisip akong word eh. Huwag gayahin, huwag kopyahin, huwag pakisamahan. Ano ba? Be not conformed. Actually, yung word na conform parang hulma eh. Kung gusto mo magkakorte yung isang bagay, isalpak mo siya sa isang hulma, magpoporma siya kung ano yung nakahulma. Ganun ang mundo. Huwag mong pabayaan mahulma ka para maging kagaya ka. Bakit? Kasi yun yung ibig sabihin ng moda eh. Yung nakikiuso, nakikigaya, kasi ginagawa ng iba, okay na rin gawin. Tama? Yan yung warning. Hindi lahat ng ginagawa ng mundo gagayahin mo. Kaya dito, minsan nagagamit kong halimbawa yung kasuotan. Dati, nung panahon pa namin, at marami kong medyo kabats dito, pag may punit yung damit, nahiya ka isuot. Ay, meron tayong pananaw na pabaya ka pagka ganon. Hindi man na masulsi yan. Ngayon hindi! Mas maraming butas, mas okay. Ba't ganon, no? Moda. Uso. At ang masagwa pa, ito. Yung punit sa pantalon, minsan nasa singit na. Bakit ko nasabi yun? Kasi litaw yung bulsa eh. Saan ba nando doon yung bulsa? Hello? And yet, dahil uso, and be not conformed to this world, but be transformed. So, hindi lang tayo inuutusan wag gumaya, wag makisali, wag makiayon. Inuutusan din tayo magbago. Why? Kasi meron tayo sa ating sarili ng mga dapat ayusin.
kumbaga sa work in progress, ikaw yung kino-construct. May pundasyon na, may flooring na, may mga haligi na, may mga biga na. Pero aminin natin, hindi pa tapos. Pag inisiisa mo kung ano yung mga dapat tapusin, mauubos yung listahan mo, kada lista, kung ano yung mga dapat bilhin, kung ano yung mga dapat. Tama? And yet, nandiyan na. Kompleto na. Pwede mo lang tirhan eh. Pwede ka na magpasok ng gamit eh. Tama? And yet, tapos na ba? Pag tinignan mo yung bahay, alam mo kung ano yung mga dapat tapusin. Hindi pa. Yun yung ibig sabihin ng be transformed. Meron tayong mga dapat ayusin. Nag-akot ako ng gamit galing Arlegi na Malacanang. Kasi bago namatay si Carol, doon kami naglipat. Marami kaming gamit na linagay doon. Kasi wala pa sa amin ulit yung yung vista eh. Na ibenta ni Bojack yan kung kanino. So, lumipat kami galing Montalban, papuntang Arlegi. Itong week na to, nag-schedule ako ng Huwebes. Dapat kasama ko si Jerry. Yung lahat ng gamit namin nasa Arlegi, linipat ko sa Vista. Para akong bagong lipat ulit. Sa dami ng gamit. So pag bumisita kayo ron, bagong lipat ulit ako. Bakit? Kasi ang daming kalat. Nag-ayos na ako. Naglagay na ako sa cabinet ng mga damit. Naglagay na ako ng mga... Marami kasi kung tawag ni Carol, abubot. Na kailangan iligpit. At sa dami niya, hindi ko nagawang gawin isang araw. So marami pang tambak. Bagamat inayos ko na, pinagsama-sama ko yung mga dapat magkakasama. Nailigpit ko na yung mga dapat mailigpit. Pero pag tinignan mo yung sala, kailan matatapos yan, Dad? Huwag mo akong bigyan ng deadline. Kasi may stress ako sa dami. Si Carol, isa lang solusyon niya dun eh. Di ba, trabaho ni Carol dito yan eh. Pag nakakita ng kalat, Dad, baka pwede na i-dispatch kayo. Dad, aminin nyo naman, mga lalaki, agree kayo. May mga gamit na nandiyan dyan, balang araw may gamit. May silbi. Kaya yung mga pinag-iinitan ng mga bakal-bakal dito, maghintay kayo kasi may construction tayong magaganap. Magagamit yan. Anong point ko? Walang katapusan ng pag-aayos. Kaya yung si Bernie at si Rain, yung paglilipat ng gamit, hilong-hilo na raw yung gamit, kaiikot. Sabi ko, at least, habang nililipat mo yung gamit, lumilinis yung pinanggalingan. Ayun nga, naliligaw daw yung ipis. Walang katapusan. Mga kapatid, ganun din ang buhay Kristiyano. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang katapusan. Kasi sa katapos-tapusan, doon pa lang tayo magiging perfect. O mamaya, makikita nyo yung... Mahaba na ba? Hindi ako nagmamadali, ha? Hindi ako nagmamadali. Yung binigay kong talata, kaya binigay ko na in advance para pwede nyo nang basahin, eh. Para pag pinakinggan nyo, habang pinapaliwanag ko, may idea ka na, ayun pala ibig sabihin nun. Do not be conformed to this world, but be transformed. Ano yung goal? For the renewing of the mind. Kasi ang pag-ayos ng kaisipan, walang katapusan.
Marami tayong dapat ayusin sa pag-iisip natin. Why? Kasi trusting God is not an overnight thing. Tama? Kaya to obey God's will is something that is a lifetime process. Habang nabubuhay. Wala ritong perfecto na ako, okay na ako sa Lord. Wala na akong dapat ayusin pa. Maganda na buhay Kristiyano ko. Talaga? Di nga. Si Pablo, na naturingang great apostle. And yet, hindi niya masabing na-arrive na niya. Hindi ko masabi, I have already attained. Why? Kasi maraming dapat asikasuhin at tapusin. Having said that, kumusta tayo? Yung tinanong ko kanina, anyari, I'm not referring to people who are not here. Bagamat, kasama sila ron. Pero yung katanungan ko, anyari, it is referring to us who are here. Kumusta isang linggo natin? Gulat ako kanina, pagdating ko rito, bumaraga sa amin, yung Lumokso family. Galing bundok yan. Hindi biro ang biyahe dyan. Walang traffic, ano? Linggo eh. Marcos Highway. Oh, dito traffic. Hindi kami nakapasok dyan sa usual namin. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The purpose of the preaching of God's word is always targeted towards the renewing of the mind. Kasi meron tayong dapat baguhin. Aminin naman natin. Tama? Hindi lang sa pag-iisip, kundi maging sa pag-uugali, pagsasalita, pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa pamilya, pakikitungo sa asawa. Kaya yung happy ka sa buhay asawa mo, malaki achievement yun. Why? Kasi hindi lahat ng mag-asawa happy. Hello? Kaya yung magandang pagsasama, pag hinalungkat mo kung ano yung buhay nila, tsak, may sasabihin ng bawat niya, hindi rin. Tama? Bakit? Kasi walang perfect na relasyon. Meron kang ayusin. At sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo ayusin. Kung Kristiyano ka. Kasi hindi pa pwedeng pabayaan mo eh. Tama? Yun sa bahay lang na may kailangan i-repair eh. O sa sasakyan na lang, may kailangan i-repair. Bagamat minsan, i-schedule mo ayon sa dating ng budget. Pero hindi pwedeng pabayaan mo. Bakit? Kasi may idadamay siya. Tama? Pag pinag-uusapan natin, gamit. Lalo tigit yung ating relasyon sa Diyos. Hindi gamit yan na balang araw masisira. Hindi. Pero ito yung kailangan natin pangalagaan kasi yung pagtatapos na napakahalaga. Kung ikaw ay naging Kristiyano, yun yung simula ng pagbabago. Kailan magtatapos yung pagbabago na maaabot natin yung perfection? By the way, nandiyan yan sa Romans 12. Yung salitang that you may prove what is that good, acceptable, perfect will of God. Pansinin nyo to, mahalaga to. Ito yung stages ng ating pagsunod sa Lord.
Underline the word prove. Tinignan ko kagabi sa dictionary, Oxford Dictionary. Wala ka nito, Ina. Tinignan ko to sa Google eh. Sa Oxford Dictionary, tinignan ko yung salitang prove. Kasi prove is both a legal and a technical word. Scientific. Prove. Legal, kumbaga sa kaso, asunto, hindi siya magiging guilty malibang mapatunayan. That's the word prove. So it's a legal term. It is also a scientific term. Sino rito nag-high school na meron kayong chemistry at saka laboratory? Chemistry. The word prove is also scientific and medical term. Kaya kayo nagla-laboratory to experiment. Hello? Na pag sinunod mo yung patakaran sa dapat mong gawin, doon yun na-prove yung proseso na tama. Hello? So, ito, sa Oxford, the word prove, bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga ito? Kasi dito natin mapapatunayan sa ating sarili kung ako ba talaga anak ng Diyos. At yung word na prove, hindi yan nakapatungkol sa Diyos. Kanino nakapatungkol yan? Sa atin. Kasi, tingnan nyo, that you may, sino yung you? Tayo. That you may prove what is that good, acceptable, perfect. Take note, yung tatlo. Patunay na anak ka ng Diyos kung ang kalooban ng Diyos is good to you. Ano mo, tanggap mo siya na mabuti. Hindi masama. Tanggap mo siya na gusto mo siya. Kasi it is something good. Sino makakapagpatunay niyan? Ikaw. So that you may prove. Ito yung salitang prove. Sa Oxford, the word prove is to demonstrate the truth of experience of something. Saan mo nakuha yan? Oxford? To establish as true, to make certain, to demonstrate the truth by, guhitan niyo yung dalawang word. By evidence and argument. Sino magpo-prove niyan? Tayo, yung Christian. Mapapatunayan mo sa sarili mo kasi ikaw mismo yung ebidensya. Hello? Natotoo itong argumentong ito, that's the word of God. Kasi nung sinunod ko, nagbago ko. Evidence. Hello? Kasi hindi mo po pwedeng paniwalaan ang isang katotohanan na hindi ka maapektuhan. Ang isang epekto niyan, susundin mo. Kasi hanggat hindi mo sinusunod, walang pruweba. Hello? Hi. That you may prove. Na ikaw mismo, kumbinsido ka, kasi alam mo, ikabubuti mo yun, it's good. Kaya hindi mo tatanggihan. By the way, kaya hindi ka magagalit na narinig mo, na pinatatamaan ka. Hindi.
Hindi ka magagalit. Why? It is for your own good. To establish as true. Oh, totoo nga ito. Why? Napatunayan ko eh. Word na prove. Totoo sa akin to. May mga talata. Nag-testimony ka. Totoo yan. Why? Naranasan ko yan eh. Argument. Evidence. Based on experience. Sino ebidensya? Naalala ko tuloy. Kasi minsan, nagugulo yung schedule namin, yung magpipreach. Nagtanong ako doon sa group chat namin ng mga preachers. Sabi ko, sino magpipreach sa Sunday? Meron sumagot. Hindi sumagot. Nagpadala ng ano. Yung sagot niya, yung ano to? Ano yung ano? Animation. Oh. Sino ang preacher sa next Sunday? Yung animation, yung ano, nagtaas ng kamay. Ako. Sino yun? Si Angel. Natuwa ako. Okay. At least, sumagot siya. Ako. Paano natin napatunayan totoo itong sinasabi ng salita ng Diyos? Paano? Kasi naranasan ko. So, sino yung best proof na totoo ang salita ng Diyos? Sino? Di ba? Kasi kung ikaw naapektuhan, ibig sabihin mabisa ang salita ng Diyos. Tama? In fact, kaya nabago pananaw mo. Dati kang maalalahanin, masyado kang worried, masyado kang aligaga, masyado kang fearsome, masyado kang warrior. Nung naintindihan natin at in-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, gumangang buhay natin. To confirm, to convince, to demonstrate, to determine, to explain. To find, to justify, result, show, test, turn out, validate, verify. I can go on and explain. But the truth of God's word, as evidenced by the will of God, is proof enough that God really means business. So may epekto ba sa atin? Kaya napakalaga no, that we present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. It becomes reasonable kasi walang dahilan para hindi ka maglingkod. Hello? Kasi lahat ng dahilan binibigay ng Diyos para tayo maglingkod. Bakit kailangan natin ihandog ang buhay nito sa Kanya? Unang-una, siya may-ari nito. Tiram lang ang buhay mo. Anytime babawiin ng Diyos yan, pwede niya kunin yan. Kung ganun yung pananaw natin, kapatid, utang na loob natin sa Panginoon itong buhay na to. Kaya walang dahilan para ipagkait natin. Hello? To prove. Sa experiment, bakit kailangan i-experiment? Sa science. Naalala ko isang experiment sa science, yung elementary ako, yung yung pagtatanim ng munggo. From cultivation ng lupa, preparation of the plot. Kasi hindi porket
inasarol mo na, okay na. Hindi, dinudurog pa yun. Pag dinurog mo, aayusin mo yung lupa, tatanggalin mo yung dumi, mga bato-bato, mga damo-damo. At saka mo ilalagay yung munggo. Hindi mo ibubuhos. Hindi. Ano yung experiment doon? Yung simula ng buhay.